Sapat na ba ang kabanalan mo para maligtas ka? Tara, samahan niyo akong pag-aralan ito. Kung ang sagot mo dito sa question na to is yes, ibig ba sabihin nito na may ipagmamayabang ka kay Lord? So ano ang sabi ng Bible dito? Sabi ng Isaiah 64:6a, "But we are all like an unclean thing, and all our righteousness are like filthy rags." So lahat daw ng kabanalan natin, ibig sabihin mula nung bata tayo hanggang mamatay tayo, ay katulad lang ng maduming basahan. Walang kwenta sa mata ng Diyos. Sabi rin sa Romans 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Lahat daw tayo nagkasala. Hindi natin na-commit ang perfection na standard ni Lord. Sa Romans 6:23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Diba lahat tayo nagkasala? Sabi dito, ng kabayaran ng kasalanan ay hell, yung kamatayan. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Yun yung good news. Kasi yung buhay na walang hanggan ay regalo ng Diyos sa lahat ng tao. In Christ Jesus our Lord. Sa pamamagitan lang ni Lord Jesus Christ. Kaya sabi dito ng Titus 3:5, "Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us, through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit." So ibig sabihin, hindi sa ating kabanalan tayo nasalba, kundi sa awa ni Lord. Through the washing of regeneration, ibig sabihin, yung pagiging born again mo nung nasilang ka muli through the Holy Spirit. Sabi sa Ephesians 2:8-9, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast." Sa grasya lang ikaw nasalba. Grasya, ibig sabihin nito ay unmerited favor. Hindi mo pinaghirapan, pero natanggap mo. Papaano? Through faith, nung nag-believe ka, nag-trust ka kay Lord Jesus Christ. Wala ito sa iyong sarili dahil regalo ito ng Diyos sa iyo. Not of works, ibig sabihin wala sa kabanalan mo, lest anyone should boast, para walang makapagmayabang. Diba? Hindi tayo pwedeng magmayabang? Dahil sabi ng Isaiah 48:11b, "And I will not give my glory to another." Hindi tayo pwedeng mag-glory kay God dahil siya lang dapat mag-glorify dito. 1 Corinthians 1:29 sabi din that no flesh should glory in His presence. So no flesh or no man should glory sa Kanya. Kaya dito sa Revelations 5:9, kumakanta yung mga na-save na, sabi, "You are worthy to take the scroll and to open its seals, for you were slain and have redeemed us to God by your blood out of every tribe and tongue and people and nation." Sinasabi dito ng mga na-save na kay Lord Jesus Christ na worthy are you. So nag-worship sila sa Kanya dahil tinubos nyo kami, Lord, through your blood, dahil sa inyong ginawa sa cross. Kaya si Paul, sabi niya rito, "And be found in Him, not having my own righteousness which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith." Diba sabi ni Paul? Si Apostle Paul na yan ha? Sabi niya, ayaw kong makita ako ni Lord sa aking sariling kabanalan, kundi sa kabanalan na binigay ni Lord through faith kay Kristo. Kaya nga sabi ni Apostle Paul dito sa Galatians 2:21, "I do not frustrate the grace of God, for if righteousness come by the law, then Christ died in vain." Sinasabi lang nito na kung yung righteousness ay makukuha mo sa pagsunod ng 10 Commandments, hindi na kailangan dapat mamatay ni Kristo sa cross. Meaningless lang yun para sa'yo. I hope naintindihan nyo itong short na Bible study natin. Sa muli po, God bless us all always.